breathe. It could also hurt. Feel the pain physically. Limited in the body which you wore. Let me tell you. The reason why He gave salvation is because He wanted us to come back to our God. And the meaning of coming back to God is to know who you are. To be lost, it means you forgot who you are. To be lost, to be lost. And everybody is saying, lost souls, lost souls. We need to save souls. Because we are lost. Where we did lose from. Saan tayo nawala? So that we can be saved. When you talk about salvation, it must be salvation from two. Ngunit bago tayo nagpunta doon sa pagkaiwalay, saan tayo nagpunta? So, the way we were lost, because we lost from the consciousness of God. Nawala tayo sa consciousness ng God. Amen! Amen! Mga kapatid, pinadalihan ko ito kasi kadalasan pinadalihan nito. Kailangan tayo maligtas, bakit? Nakasala tayo, bakit? Kasi si Adan, at saka si Eva, bilhin sa legal. O yun ka, bakit sila nag-disobey? Mababaw. Pakinggan niyo matigil. Kung ano ang pinakambugat, doon mo gamutin. Ang pagkakasala ni Eva na sila ay hindi sumunod, hindi yun ang pinaka-origin. Ang pinaka-origin nito ay ito. Hindi kayo maigit. Paano ba? Nagkasala, ang dating angel na maganda, pinakamaganda na tinawag ng morning star. Siya ang pinakamaganda, pinakamatalino sa panahon na unang makikita. At siya ang pinakamataas. Walang iba kundi tinatawag na si Lucifer. Ngayon, paano nagkasala si Lucifer? Meron kang makukuha sa kasalanan. Saan? Sa panahon na ito. Paano siya nagkasala? Saan nagmula ang kasalanan? Yun. Saan ang origin niya? Meron bang katapat ng Diyos sa panahon na Diyos siya? Tapos niwalay sa kanya? Sa panahon ngayon, walang-wala rin. Ang lahat ay nakapaloob si Diyos. Amen! Walang ibang Diyos, kundi isang Diyos lang. At walang ibang power, kundi isang power lang. Paano nangyari ang kasalanan ay sa alam mo na kung meron Diyos at nakapaloob ang lahat ng Diyos? Yun ang malaking palasipan. Na kung saan, kung naintindihan ninyo, malalaman nyo din para hindi na kayo magkasala. Yun ang mga, kinakailangan way to address things. So, ganito yan mga kapatid. Si Lucifer ay isang pinakamagandang angel sa panahon na yun. Ngunit nagkasala siya. Saan ang source? Ganito yan. Kanina, nakadilaw ang lahat, nakulalan na kayo. Ngayon, mga nakapurn out ang light. Yung darkness na yan, hindi yan iwalay. Actually, ang darkness is only a result of the absence of light. Kapag walang light, merong automatic na dilim. Hindi siya dalawa. Hindi. Ibig sabihin, as long as there is light, there is no darkness. But the moment light comes away, darkness gets in. Katulad
Katulad din yan ng malamig at mainit. Hindi sila dalawa. Isa lang yan. Mga kapatid, kapag mainit ang panahon, ibig sabihin nun, nasa vibrational difference. Kapag ang vibration ay mataas, mga 100 cycle per second. Parang yung string, diba? Pag-stringan, natin narinig nyo. Ang mga gitara natin, pag umano yan, narinig mo. Tapos, yung vibration niya ng 20,000, 20 to 20,000, kaya pakinggan ng tenga, according to our data. Pag mataas na to, hindi mo na marinig, pero may nagpapagrate pa rin. Pag nag-vibrate ng 50,000, hindi mo na marinig kasi inong-ino na. Are you with me? Kaya, meron kayo mga vibration dyan na hindi nyo narinig, pero nagpapagrate. Hindi po kasi hindi mo narinig, walang vibration. May vibration. Are you with me? Kapag mataas na ang vibration, painit ng painit. Pag tumakas kaya ng 50, 100,000, painit kayo ng painit. Kaya pag mainit, mataas ang vibration. Kaya naman, pinasasabi sa akin, uminom kang mainit na tubig, mataas ang vibration, para ang iyong tiyan ay tulungan sa pag-digest. Diba? Kukulit? Ngayon, pag tumaas ka na tumaas ang vibration, yung init mag-turn into light. Kaya ang light is a vibration. Are you with me? Yes. Now, so ang init is vibration. Tanggalan mo ng vibration yan, mangyayari palamig or palamig. So the lower vibration, ang mangyayari, lumalamig. Ano sila kayo? Science class tayo yung science class. Pag sabi mo sa katabi mo, mag-techno ka, may test tayo bukas. Yan. Are you listening? So ngayon, ang mga Christian natin, ibig sabihin, mababang vibration, lalamig hanggang maging yellow. Are you with me? Alright. Oh, this is naintindihan nyo. Ngayon, itong si Lucifer, siya ay ang geno ng Diyos habang ang kanyang kaisipan ay nasa loob ng kaisipan ng Diyos. So, dahil ang bawat milika ay Diyos at tayo, meron tayong tinatawag na free will. May sarili tayong gusto at hindi tayo ang pinokontrol ng Diyos. Alam niyo ba yun? Alam niyo may free will nyo? Alam niyo yung free will nyo? Alright. Ang free will nyo ay ganito. Okay? Sunday. Sabi ng Panginoon, pumunta ka dito. Pero sabi mo, pumunta ko eh. Okay. Kahit Diyos siya, gusto niyang pumunta ka dito, pero meron kang gustong puntahan, ano ang nangyari? May pinunta kang iba. Sino nanalo? Hindi ikaw. Bakit ikaw ang nangyari? Diyos siya. Bakit hindi na susunod ng Diyos? Eh, hindi mo rin. Ngayon, bakit ka natin dito? Kasi, ginamit mo yung free will mo. Ito mga kapag nakakilin ang salita. Ginamit mo yung free will mo sa layunin at kalooban ng Diyos. Then, the Lord was pleased with you. Natuwa ang Panginoon sa iyo. Alam nyo, every now and then, may salita ang Diyos. So, pag ginamit mo yung free will mo, ibig sabihin, ginagamit mo ang free will mo sa pagsakayon sa Panginoon. Pero pwede kang hindi rin sumakayon. Pwede kang hindi mo rin. Ginamit mo yung free will mo. Well, pag ibang malang, ay walang sabihin ng Panginoon, parang ang isang tao na sa loob ng tangke, bigla ka lumabas. The moment na lumabas ka sa loob ng tangke mo,
may sniper. At may sniper, paglabas pa lang ng ulo mo, tatamaan ka agad. Pero pag ikaw nasa loob ng tangke, kahit barili ka, hindi ka tatamaan. Protected ka ng tangke. Now, alright, si Lucifer, ayaw sabihin ng sa dito lang, si Satan. Siya yung mayroong laging kaisipan na nasa Panginoon. Yung consciousness niya nasa Panginoon. Ngunit, nung siya'y tumingin sa kanyang sarili, pinakita niya maganda siya, nagkaroon siya ng pagkahiwalay. Unti-unti nawala ang kanyang consciousness, ang kanyang kaisipan. Humihiwalay sa Panginoon. Sasabihin mo, maswerte ba yun? Ikaw nga, lagi na kayo sa isipan ng Diyos eh. Tanungin mo sarili mo. Yung pagbibigay niya, alam mong bibigay sa akin ang pagbibigay mo, maniwala ka. Uminiwala ka. Buti na, hindi ka kagad binibigyan ng suheto ng Panginoon. Hindi katulad ng mga angel. May pagkakaiba ng angel, kaya sabihin siya yung pagpapala natin, ako yun lang ang suhin. Kaya naniniwala ko para huwag kayo maging aman sa pagkamin. Gamitin mo ang pinigil ninyo na hindi nagpapakita. Ako'y sumasang-ayon sa salita ng Diyos at hindi ako hiniwalay sa consciousness ng Diyos. Ikaw nga, hindi ako hiniwalay sa isipan ng Diyos. Dahil akong papaloob sa kanyang kaisipan. Sa kanyang consciousness. Si Lucifer lumabas sa consciousness ng God. Kasi, at yung mga panahon na yun, siya tinitingala ng mga angel. At tapos, pumupunta siya sa mundo. Alam niyo po ba yung mundo noon? Ay yung mga unang tumira doon. Paano tayo? Pakinggan yung maringin. Ang tao, si Adan, kapag susumayin ko ang kanyang edad mula sa kanyang panahon hanggang sa panahon natin, pag ito ay scholarly, pinag-mute mula kay Adan. Tapos, sa anak niya si Cain, dahil yung kay Leo si Abel. Sa anak ni Benito, marami yan. Pag pinag-mute niya mo, 900 plus buhay si Adan, tapos meron 900, tapos 800, tapos si Methuselah, 964, parang gano'n, hanggang sa lumiliit. Pero siyempre, meron yung naka-overlap mo ito lang. Alam niyo po ba, wala kay Adan hanggang sa akin, ang ating edad ay only 6,000 lang. $6,000 pa lang ang species na katulad natin na ang tawag ay Adamic. Pero ilang taon na ang mundo? Oo. Ilang taon na ang mundo? Hindi naman 6,000 ang mundo. Kaya ito ganitong species mo nga natin, wala kay Adam, kay Eva, 6,000 years pa lang. Ito ba yan? Eh, paano yung mga nakikita mga fossils? Ganito yan. Science ulit tayo mga science. Ngayon, pupunta tayo ng mga physics. Pero, ang foundation natin, si Lord. Amen. Okay na tayo. Hello? So, in Genesis 1:1, ang sabi doon, in the beginning, God created the heavens and the earth. So, nung unang panahon, gumawa ng Panginoon kasama ng earth. Now, tingnan po ninyo, nung gumawa ang Diyos ng earth, hindi sa earth na yun at walang nananirahan. May inhabitants doon. Hindi pwede may earth na walang nananirahan. Eh, sino yun? Ang tawag namin doon ay mga free. Kasi namin P-R-E, new free, yung Biblia. P-R-E, free. Sabi, before. Before Adam. So yung before Adam,
ito yung mga tao na unang tumira sa mundo na kung saan si Lucifer ay bumababa at nagsosouli sa pag-worship sa God. So lahat ng mga pinakuna kasama bibigin ni Lucifer to worship God. Sabi ko, ay, alam ko na. Hindi mo nga. Parang hindi ko. Sige, yung mga sumusunod sa akin. Hindi mo, buti na lang, hindi mo kasama. Yung mga dapat isipin, buti na lang, hindi ka unang nilik ako. Buti na lang, hindi ka ako yung Adami. Buti na lang, hindi ka kang kay Adam. Nagmula! Hindi ka ba kayo isipin na parang ako ng Diyos, Lord, kung hindi mo ako na kailangan mo kay Adami. Alam mo bakit? Kasi ganito. Noong si Lucifer ay pumalsa na rebel dahil umiwalay na siya sa consciousness ng God. Doon nagkaroon siya ng pag-iwalay sa consciousness ng God. Halimbawa, ito ang consciousness ni God. Hanggang dito. Pababa, iba na darkness. Pumalis siya sa light ng consciousness ng God. Pumasok siya sa darkness. At yung darkness, meron din siyang laman. Pumasok yung sin. Ang transversion of sin, nag-rebel din. Kaya mga kapatid, ano doon na lang, rebellion. Huwag kayo maging rebellion. Kaya ang unang-unang dapat, ano lang tayo mag-obey? Everybody can obey. Huwag mo gamitin yung opinion mo, mga kapatid. Kaya nga, dapat sa buhay na ito, huwag kayong tumulad sa ginagawa niyo sa Satanas mo. So, ito na nangyari kay Satanas. Pagka iwalay niya sa conscious ng God, kasalanan ang nagtembaki. Kaya siya yung unang pinasukan ng kasalanan. Dahilan ng pagpasok, umalis siya sa kaisipan ng Diyos. At alam niyo mga kapatid, ang sumama mga angat sa kanya, sa bilang, kasi nung nilikan ng Diyos ang angels, hindi ito yung parang nangangalap ng angels. Hindi. Ang mga angels, nung nilikan niya, lahat sila sa isang biglaan. Ako ilan sila, ilang, let's say, millions of kasi pagka millions, kaya bilang may mga zero, mga billions, no? Kung ilan man ang bilang ng angels, millions, right, hundreds of millions, ang ibig sabihin doon, yung one-third. Pag sinaming one-third, 33%. Kung merong 1 billion, o 10 billion, o 1 billion na lang, okay, parang mas maganda, 10 billion, so meron 33 billion ang lumabas. I'm just saying the number, but I'm not saying, nangyari na. So, meaning saying ganun, karami 1/3 of the angels ang sumama kay wow! Ibig sabihin nun, magaling mag-compete si Satanas. Magaling ba? Hindi lang yun. Yung lahat ng mga dating mga nakatira sa earth, mga kapatid, sila rin ay sumunod kay Satanas. Naniwala sila lahat. Lahat. Mga kapatid, he was a good merchant na nakalagay sa Bible. Mahusi sa nagbenta. Nagbenta siya ng kanyang idea. At ang idea niya ay pumiwala sa isip ng Diyos. Ang tanong, nabenta ng kanya? Sabi na ulit, makibigin mo ako. Madalas ka ba umorder sa kanya? Ito Shopee, Lazada. Mga kapatid,
nabibentahan niya. Nabibentahan niya yung unang mga timira sa ibabaw ng mundo. Ngayon, ang dalawang nabibentahan ka nila, teka muna, bago na kayong magsalita. Yung una natin magulang, sorry. May tubig, ano? Si Abraham and Eve. Ano ba na nangyari? Binentahan niya. Ngayon, kung si Abraham pa lamang ang nasa ibabaw ng mundo, hindi ko malapit si Abraham kasi ayaw niyang makipag-usap. So hindi siya nabibentahan. Tumakas si babae! Talaga kasi pag lumalabas sa babae. Talaga, hindi pa nila ang buhay namin boring. Ganun na lumabas sa babae. Iba-iba na nangyari sa buhay namin. Nakalagay mo eh. Parang paligay mo sa lalaki. Ang galit. Isa, dalawa, tatlo. Tatlong pinaso lang. Nalagay lang sa 1 sheet of paper. Pero pag tinan mo, ang paligay ng babae, ito nangyari. Lumabas din paano? Isang volume, dalawang volume, tatlo, apat, 5 volume! Nari-grow! Parang paligay ng babae. Oh! Anyway, maraming babae dito. Wala kang nasasalitang email. At ang mga lalaki na yung mga misis kayo, hindi mo ako pasalitang email. Umitin ko kayo. Umitin ko kayo para umitin ko mundo natin. So, nung lumabas ang babae, aba, you know what? Makahapak talaga. So, sino yung lumapit? Ito na ngayon. Noong nag-usap sila, magaling na magbenta itong si Satanas. Kaya tayo napagkakasala, wala naman siyang ginagawa eh. Ang ginagawa nila, nagsasuggest. Hindi nila tinutulak, nagsasuggest lang sa iyo. Salesman! Naglalagay lang siya ng suggestion sa isip mo. Wala siya kapangyarihan sa iyo. Yes! Ang kapangyarihan niya lang, magsalita ng suggest. Pag pumasok sa isip mo, siya nakakaroon ng advantage. So, mga kapatid, paano nagkasala si Eve? Ganun din. Nawalay siya sa consciousness ng mga. Bakit? Ulit-ulit yung sinasabi. Make God. Sabi ng God, kailan, I made you in my image and likeness. Take care, rest and heal the garden. Nung ginawa sa tadyang, ginawa ang babae, sinabi naman ng lalaki, tayo ay image and likeness ng God. Nung sinabi ni Satanas, ginawa, sabi niya, pag kinahin mo ang bunga dito, magiging katulad ka ng Diyos. Bakit ka magiging katulad? Eh, ginawa ka na sa image and likeness. So, nararamdaman, nilalansin ni Satanas yung isip ng babae na hindi ka na. So, kailangan mo kumain dito para maging katulad ka ng Diyos at magiging katulad ka na alam mo ang tama ka rin. Nung naisip ni Eve, nawala siya sa consciousness ng God. Are you listening? Mga kapatid, kaya kayo kailangan manalangin para lagi kayo nasa consciousness ng God. Kaya kayo kailangan natin mayroong, mababasa ng Biblia, meditation on the Word, kasi kailangan mo manatili sa consciousness ng God. Alam niyo mga kapatid, dito sa ibabaw ng mundo,
palagi kang bibigyan ng mga over ng mundo ito. Bakit? Kasama na sa mga alay. Diba, nung sabi ba, may alay? Ano yung alay? Magkakampi. Sa panahon ng di pa World War II, ang magkakampi ay ang German, okay? Germany, at saka ang Japan. Yan ang axis. Ang alay, USA, tapos European, British, right, UK, magkakampi. So, laban sa dalawa. Tapos, kasama din nilang away din ang Italy. Pero, mayroon, yung si Japan at saka si Germany. Now, ang alay, ang kakampi ng kaaway, ay itong worldliness. Worldliness. Ano yung worldliness? Sa loob ng earth, iba yung earth, iba yung world. Yung earth, God created it. Yung world is the system. It's the system that you are, following. So, may mga sistema sa mundo na kung saan ito ay mga offer ni Satanas. Para maiwalay yung isip. Halimbawa, punta ka sa showbiz. Jadi, habang ito sinisika ka, habang ikaw ay, tinatawag na nagiging maraming pera, maraming offer, maraming endorsement, nawawalay ka naman sa consciousness ng God. Nawa yung bago? Hindi masama ang trabaho, hindi masama ang showbiz, pero maraming temptation doon. Kahit naman sa business, kahit naman sa job nyo. So we need to go through. Pero sabi nga ng Panginoon, sabi ng salita, we are not of this world. Hindi tayo galing sa mundo. We are in the world. Tayo na sa mundo, pero hindi tayo galing doon. We are not of the world. Hindi tayo kasama sunod sa system niya. Kung sa system ng world, may payabangan. Kung sa system ng world, may pakaasan. Kung sa system ng world, may kompetensya. Sa loob ng consciousness ng God, walang payabangan. Yung doon, nagpapalikuran tayo bawat isa. Bawat isa, nagsusuportahan. Bawat isa, nagmamahalan. Para marinig ito sumapayo. Sumayin naman kayo. That's it, ma? So, mga kapatid, ito na yun. Nawalay ang consciousness ni Eve dahil sa suggestion ni Satanas. So, mismo, ang ugat ng kasalanan ay ang pagkahiwalay sa consciousness ni God. Ito na ako. Nauna nang nawala sa consciousness. Sino walang nawala sa consciousness ni God? Si Satan, si Lucifer. Are you with me? Doon nagmula ang so, mismo, kailangan pa ng sagot, kailangan natin sa loob natin ng consciousness ni God. Yun ang totoo. Tapos, nung panahon ng tao naman, ang iniyakin na, o ano, kung patumayan ka nito, magiging katulad ka ng Diyos. Hindi ba katulad na ako ng Diyos? Sabi niya, you know what's right and good. Mas maniwala sa sinabi, so kinahin niya. Doon nilang nalaman, hindi pala totoo. Pero, siyempre, nag-isa si Eve, lumakad, kumuha pa ng isa. At saka lumapit sa lalaki, ang sabi, kainin mo! Ngayon, ang verse naman ng lalaki, ang lalaki ay hindi nadaya. Yung babae nadaya. Pero yung lalaki hindi nadaya. So hindi na-deceive. Nakalagay sa Bible, Caleb was not deceived. Only the woman. Pero mas matindi ang lalaki. Buti yung na-deceive ang lalaki. Hindi mas lalo maraming responsibility ng lalaki. Bakit? Kung minayan siya ng babae, kainin mo. Sabi naman ng lalaki, naku! Sabi ng Panginoon, sabi niya, pag kinain ko, mawawala ako sa conscious ni God. Alam niya! Kung nadala siya, hindi, alam niya!
My righteous consciousness with God. Alam niya. Hindi yun. Narinig kayo? Ano ko siya piliin? Yung na-deceive o yung aware? Sino mas malala? Yung na-deceive o yung aware? Aware. Sino mas malala? Aware. Yung aware. Yung nananagya. Yes. Kaya ikaw, hindi ka ba nananagya? Aware ka na kung hindi ka sumusunod sa Panginoon? Yes. Hindi ako nagalit. Nagalit pa kayo? Ito yung malaking katotohanan. Aware ka na, tapos hindi ka pa rin sumusunod. Para kang si Adam. Alam nyo, huwagin ng Panginoon, kayong mga nananakil. Yung mga wala dito, hindi naman yung natutunan na, aware na, amat pa rin maging faithful. Amat pa rin maging consistent. Amat pa rin sumunod sa Panginoon. Aware na sila. Ito ang katulad nila. Si Adam, aware. Initignan niya yung fruit from the tree of the knowledge of good and evil at tinitingnan niya si Eve. At kanya rin, nire-recognize sa salita ng Diyos na alam niya siya galing sa Diyos. So, pwede nagpipilihan siya. Awareness ni God o awareness kay Eve? Ang lalaki ay nasa pagitan ng dalawang malaking bato. I need God! God, you know, I know that you created me and you're my, you know, you're my creator. But I have someone that I need in my condition in my life. I need someone. So, ito po ang kanyang decision. Sa mga panahon na yun, matalino! Si Adam. Oo. Kung tayo dito, meron mga sinatawag na IQ. IQ ni Albert Einstein. Mga 180 pa. Si Adam, wala pang ano discrepancy. Kompleto, talino yan. Naiintindihan niyo sabihin, hindi siya katulad namin ng ngayon. No, napakatalino ni Adam no. Kaya nung panahon na siya ay nag-decide, magaling si Adam. Are you with me? Wow! Oh. Kayo rin, di ba, matalino ngayon? O, minsan, meron sabi ng Panginoon sa isang gagawin mo, pero meron kang mga katuliran. Ano ang iyong sinusunod? Di ba madalas sinusunod mo yung katuliran mo? Alam nyo? Yan ang ginagawa nyo, katulad ni Adam. Aware ka na! Hindi katulad ng wala ka pa alam sa Bible, madalas kang maloko nitong satanas na ito, nagbibigay ng mga deception, pero huwag mo siyang sisihin. Huwag mo sisihin dahil sa satanas. Ikaw yung may isip! Wala ka tayong papaloko! Hindi ka naman loko. Hindi ka naman papaloko. Bakit sabi mo, hindi ako loko? Ano yung loko? Mababa ako naman loko? Loko yun? Hindi ako mababa. Loko. Loko. Mababa. Loko. Right. Pero, itong si Adam, aware. So please lang, pag aware ka na, huwag mong iwanan ng Panginoon mo. Thank you, Lord. Sabihin mo, Lord, ayoko kang iwanan. Bagamat minsan nalilimutan ko, sabihin mo, bagamat minsan, nalilimutan ko, at yung minsan, ay araw-araw, kahit na yun, ngunit, sabi mo, ngunit, ayoko na, gawin yun. So, sabi mo, I need a covenant.
Ano ba ang problema sa Panginoon? Kaya sabihin ko, sa alam ni Paloma. So, ito po, nakita ni Mila, sa buong talino niya, sa buong lahat, aware siya. Alam niyo po, ganito ginawa niya, na-compromise siya, na-compromise. Aware na aware siya na iniwan niya ang kanyang Diyos. At sumama siya kay Eve sa pamamagitan ng in-offer ni Eve. Kasi yung sinabi ni Eve, kainin mo, ang ibig sabihin dito, sumama ka sa akin o sumama ka sa Diyos mo. Sumama ka sa akin o sumama ka sa Diyos mo. Now, si Eve ay naging extension na ni Satan. Hindi naman Satan siya. Extension, kundi ang dinala niya, ayun din, lost from God's consciousness. So lost na siya. From the lost, nag-invite siya. Sabi ni Eve, kailan? Tama. Alam niyo mga kapatid, ang dami kong piniling sa consciousness ng God sa'yo. Nasamahan mo yung mga ibang kasama mo, o wala mo sa consciousness mo. Lalo na yung madalas nakikisama ka sa mga kaibigan mo. Madalas yung pagkakatiyan ko meron kasi akong gagawin. Wow! Hindi mo naman pa talaga yung consciousness na gagawin mo. Yan sa sagat. Alam niyo po, hindi tayo nakikita, isa sa Diyos na nakikita. No, ang pagkakaisa natin sa Panginoon ay yung consciousness. Ikaw ba'y lagi kasama ni Diyos sa isipan niya? Hindi ko, ang sabi mo lang, ako ba'y kasama ng Diyos sa isipan niya? Ulit ko, ako ba'y kasama ng Diyos? Mas malalim, ako ba'y isa ng Diyos sa kanyang consciousness? Mga kapatid, wala nakakakita ko ikaw yung miniwala, pero alam mo pag miniwala ka sa kanya. Halimbawa, binigyan ka ng papawala. Papawala. Lalo ngayon, December, maraming bonus. At alam mo kung magkano na mo. Ayaw hindi mo natin sa pastor. Huwag na kayo magtago pa. Ito matagal na tayo. Hindi kayo para sa Diyos. Ano? 10% ng bonus na nakalito. Ako sinagita ng bonus nyo? Ay, hindi. Malaki na yung binigay mo. Bakit ka nalalaki sa binigay ng Diyos? Hindi mo malaki binigay ng Diyos sa'yo? Wala tayo ng Panginoon. Isa ka lang mo, kung namin ka na, tapos kung kakagaling ng Diyos, nalalaki yan ka? Hindi ka wala nalalaki ng araw-araw, ang laki ng iyong kalusugan, wala kang sakit. Hindi mo wala kang araw-araw, kasi sa pamilya mo, meron kang anak, may asawa ka, may apo ka, wala sakit buong taon. O wala ka, wala ka, Kristo na Diyos, wala ka para sa Diyos. Hindi mo ba nakikita na kahit saan mo yung ang dinadaanan na tinatawag na challenge sa buhay? Lagi kang nakaibabaw sa challenge mo? Hindi mo ba nakikita na pag meron kailangan, dumarating ka agad ng kaptugon sa iyong mga pangangailangan? Bakit na nakikita mo kailangan? Wala nang niya kasi binigay mo. Nagpapag-convince ka pa doon sa pagkaiwala sa consciousness of God. Gusto mo sa'yo na pera mo? Huwag mo ibigay, sa'yo na! Baka mo mag-hilap ng church nito? Hindi ko mag-hilap! Maraming tao na! Pag kinapala ng Diyos, hindi mo mag-ibigay. Ano nangyari sa kanila? Mga namatay na. Doon tumahimik ka. Tumahimik ka ba? Kasi naman pera. Ay, mas maganda pang nagpinay. Ako, diretsahan lang. Hindi ko na nagbibigay pa ng malipot-lipot. O, matigas pa rin ang ulo nyo. Ayaw pa rin yung sumunod. Hindi gawin nyo. Mahal na sa inyo. Pero sa mga gusto na bagat matuto, ang sarap sumunod sa consciousness ng God. Whether material yan, financial yan, condition yan, decision yan, whether ano man yan, huwag kang humiwalay sa consciousness ng God. At
alam na, pag hindi ka humiwalay, hindi ka makakasala. Hindi yung nakapagin na, ay, kaya naman, hindi ako magalit. Ay, kaya naman, hindi ako yung hindi ako masyadong ayunisin. Ay, hindi ako kailangan. Huwag malilit na malilit siya. Pumunta ka sa ugat. Pumasok ka lang sa konsens ng God. Ay, nabuo na yan. Tapos na. So, mga kapatid, are you listening? Sabi ni Dave, samahan mo ako. Pwede babae ka. Kung ikaw ang lalaki, ilagay mo sa sarili mo, lalaki, kung dali kasi ikaw, ano ba kaya dito decision mo? Palagay mo, decision mo sumunod sa Panginoon. Yung si Ilo na pinakamatalino, hindi pa nagkakasala kahit isa. Walang nagawa. So, offer ng babae. Kaya alam nyo mga kaibigan sa kwento ng world history, yung mga lalaki malalakas, katulad ng history natin sa Biblia, si Samson, sino nagpabaksak sa kanya? Ay, alam niyo yung Trojan War? Babae din yun. Bakit nag-away yung dalawa? Sa Trojan War? Sa kwento lang? Babae lang yun. At marami din sa mga history, pero ang naglabanan, si Rizal at saka si Juan Luna, dahil lang sa babae. Hindi natin naman yung lang na babae. Sila lang dahilan. Hindi. Ang babae kasi, listen na, pakinggan nyo mahinig. Dahil ang Diyos din, kailangan ng babae. Kaya unang sinira ng kaaway ng babae. Pero itinataas din ang Panginoon ng babae. Alam niyo kung bakit? Sapagkat ang kanyang church ay pinipili ng babae niya. Babae. So whether lalaki ako'y pinipili ng Lord as His bride. Doon naman niya pinataas ang babae. Kung paano niya nililang, doon niya itataas. Kaya ngayon, tinanggap na ni Caleb, nung nakita niya, nag-decide siya, Lord, tinanggap. Alam niyo mga kapatid, masakit sa Panginoon kung iniwan siya ni Caleb. Masakit. Ano nasa inyo na maiwanan? Wala sa mga. Iba ang rejection sa iniwanan. Ang rejection, nag-offer ka pa lang. Pero yung ikaw ay may relasyon at iiwanan ka. Pastor, hindi ako nagiging sa'yo. Hindi mo sa ako nagiging sa'yo. Kapag napabuti ka, hindi, kilo. Meron ang iniwanan na sadrak. Pero rin yung madalas sa pag-iniwanan ka. Halimbawa, meron kang associate, iniwanan ka. Sakit. Meron kang relasyon, iniwanan ka. Sakit. Ito, gusto ko lang makatamay na. Kahit mga anak mo, inahan mo anak mo, pinalaki mo, bagamat hindi na sinasabing iniwanan ka, pero hindi ka na nila pinapansin. Anong feeling mo? Iniwanan. Kahit pinagdadala nga pa ng pera. Kapag hindi mo ng pera, gusto mo panahon nila sa mga anak. Tama o tama? Parang ang feeling mo, matapos na kung manginari ito, para kumaano ka lang ng taxi sa mga anak. Hello? Hindi lang yun. Halimbawa, isang ng leader, nag-train ka. Patapos ba tinulayin siya? Iniwanan ka! Ang sakit mo? Masakit ba yun? Kaya iniwanan sa walang sa'yo, masakit ba? Ano kaya meron naman ng Diyos nung kusa ako na si Ethan, iniwanan niya yung mismo Diyos niya.
kapatid, grabe sa pagmamahal ng Panginoon sa atin. Kahit pinalikuran siya ni Adam, nagbigay kami ng Panginoon ng kaligtasan. Kaligtasan para sa atin. Alam niyo ba kung paano nangyari ito? Ang mga angels hindi naligtas. Bakit sila hindi naligtas? Kasi sa panahon na yun, walang time. Ang panahon nila, eternal. Walang yesterday, today, and forever. Walang gano'n. Sila na sa spirit, at sa loob ng spirit, walang time. Are you with me? Tayo may time. Are you with me? Dahil may time tayo, so sa panahon ng pagkakasala, ang sabi ng Diyos, nagbigay ng prophecy, that there will be a situation that you shall grow with his heel, but he will crush your head. Alam niyo kung bakit pwede tayo dito sa Panginoon, magpasalamat ka. Nandito tayo sa loob kung meron kong panahon, may time, may space, may matter. Ano na nakikinig mo ako? Sakaling makikinig ko ang ganito ko yung mga kapatid. So yun may advantage, disadvantage sa physical life. Sa physical, may slow down na. Kasi may time. Sa spirit, walang time. May nabilis na. Okay? At sila Lucifer, mga one-third of angels, kung sila ay nakasama, wala na kasi, ito kasi deadline sa panahon na yun. So, nung nakasala sila, wala na pwede gawin ng Diyos para mag-save sila. So, walang salvation. Ngunit ang tao, may salvation. Wow! Bakit sabi mo sa katabi mo, may salvation? May salvation. Alam niyo kung bakit? Dahil may time, ang dami pumapasok sa isip ko, no? Dahil ito talaga kung maraming mga folks, no? Parang mayroong gusto lumabas sa akin. Gusto mo na ipakita sa inyo. Alam niyo ba? Kapag sa spirit ka, pwede ko pumunta dito, tapos transfer ka ko, tapos transfer ka dito, ang bilis, no? Tapos minsan sabi mo, bakit ba ako sa time ko, bagal ko? Parang pag-pick up ko kung bagal. Huwag mo kayong mabahala. May advantage and disadvantage ang panahon. Alright? Are you listening? Pag nasa spirit ka, baka ma-board ka din. Kasi pwede kang pumunta doon, tapos magawa, wala ka naman nangyayari. Kasi kahit nandiyan ka sa kaman, hindi mo mahawakan yan. Kasi nasa spirit ka. Right? Lumakad ka, tatapos ka. So nakikita mo lahat, pero hindi mo sila hindi ka makakapag-engage to join the matter. Wala kang opportunity para maramdaman mo yung bakal, yung awol, kasi spirit eh. Ayun eh. Pupunta ka sa Quezon City, teleport ka lang. Pero, pag may panahon, ikagawin ko. Now, I'll tell you something. Kaya wala ko naman i-convert ang pinasasisyan. Kasi, bagamat may katawan, ano po ba, ini-enjoy ko ngayon. Kasi, lahat kailangan pumasok sa time, space, and matter. Dati noon, siya ko ba't may time pa, may space pa, may matter? Eh, pwede naman sa spirit, nung bata-bata pa ako, ano pa yung spirit. Ngayon, na-realize ko, habang nasa katawan ako, kung isang katawan, pwede mo siyang bigyan ng pag. Kada mo may pagmamahal mo, pwede mo hawakan ng pagmamahal. Pwede rin kumain at palasaan ng maasin, matamis, maanghang. Pwede kong minom ng suka, ng toyo, ng patis. Ako nagtatanong talaga. Wala akong masyadong makita mga babae na nagsasaw-saw ko na nagtutoyo pa. Karami sila nagtutoyo lalaki. Pero mga babae, hindi sila nagtutoyo. Alam niyo na. Hindi na nila kailangan magtoyo pa. Alam niyo na.
Okay? Mga kapatid, enjoy nyo ang buhay ninyo habang may katawan! Huwag ka nakakasalat! Enjoy mo upang maramdaman mo ano ba ang may katawan. Dahil darating ang panahon, spirit ka na lang ulit. Kaya, mga kapatid, enjoy mo tayo. Enjoy mo yung travel mo. Enjoy mo yung sinari mo. Hawakan mo yung mga dahon. Hawakan mo yung petrol, negoga, sa susunod. Hallelujah. Pag-spirit ka na lang. Sasabihin mo, kung gusto ko, hindi ako makakasala. Oo nga, pero wala ka ng katawan. Kaya habang may katawan tayo, mga kapatid, let us let the Lord be in our lives. So, I'll finalize this one. Ano ang pagkuto? Naiwalay sa consciousness ni Satanas. Ika. Naiwalay ang tao sa consciousness sa God. Ang na-loss natin is consciousness ni God. So, pag sinabi ng lost soul siya, ano ang mawala sa kanya? Consciousness! So, ano ito sabihin? For him to be saved, hindi mo natin na, uy, siya na ako, hindi na ako konsentrado kung nangyari. That is very elementary! Kaya maging masyadong elementary. Ang totoo, we are lost. Sa consciousness. So, saan tayo dapat masing? From that position, kailangan makabalik tayo sa consciousness ni God. Sa lahat ng mga sin, sabihin mo, I am back to that consciousness. Say it, one more time. One more time, I am back to God's consciousness. Now, every time you decide in your life, am I in the consciousness of God? Anytime you decide, ako ba ay nasa consciousness ni God? Anytime you do, ako ba ay nasa consciousness ni God? Ganito mga kapatid, one last. Sa knowledge of good and evil. Are you listening? Sa knowledge of good and evil, kadalasan ng tao mag-decide, ano ba ang pros and cons? Pros and cons. Right? Yung pro, proponent. Yung con, yung contrast niya. What I'm saying is, pag mag-decide ka, huwag kang mag-decide sa good and evil, right and wrong. Mali. Inatanggalan ko kayo, kumakain, huwag kayo mag-decide ng right and wrong. Kasi pag nag-decide ka sa good and evil, right and wrong, the same tuloy pa rin sa tanasyon. Naliwanagan ba? Yes. Naliwanagan ba? Huwag ka yan. Bumalik ka doon sa tree ng sa Lord. Ang tree of life means the tree of God's consciousness. Kaya pag ako nag-decide, hindi ako nag-decide. Yeah, meron ako awareness sa right and wrong. Pero ayoko ma-influence sa right and wrong. Why? Because God is God of consciousness. And His consciousness is life. Yeah. Kaya minsan sasabihin sa'yo, pakinggan nyo, ibigay mo ang pera mo. Lord, ito na lang dito sa ibigay mo. Lord! Pag sinabihan ka ni Lord na pagbigay ka, pag dinala mo sa right and wrong, ito na yung sinasabi, Lord! Bigyan ko kita, hindi na lang akong pera. Saan ang pabayad ko? Mga kapatid na lang sa testimony, ganyan, no? So, pag napunod sa Panginoon, wala sa tama mo rin. Pag nagdito ang Panginoon, wala sa tama mo rin. Kasi kung nasa tama mo rin, pinupromote mo lang yung puno ni Satanas. Yes! Pinupromote ko kayo, nakipromote ninyo yung puno ng buhay. Amen. Everyone say, tree of life. Everyone say, tree of life. Wala na yun. Kaya po mga kapatid, binibigyan ko kayo ng challenge. You let the tree of life be in you. Hindi pa ulit na. Nung hindi naka-ilang ang tree of life, ikaw kayo mo. At yung tree of life na yan, ay wala sa labas mo.
Siya yung nasa loob mo na. Siya yung God na nasa loob mo na. Say with me, the tree of life is now in me. Because God, say it. Because God, isin mo na. Isin mo. Kasi ang dami din ang napitil. Because God Because God is in me. Is in me. Is in me. Is in me. Alam mo, bakit ko ulit na sinasabi? Kasi matagal ka na narin, ano ko naman yan? Pero hindi na nagbaga mo. Pero may nagagawa ko kahit makasalanan ka, kailangan is in you. Amen. Kasi ka lang rin, ha? Ikaw sana, ha? Gusto ko tapusin